Good morning, ladies and gentlemen. Nagbabalik po ang Philippine Sports Writers Association Sports Forum live here at the PSC Conference Hall inside the historic Rizal Memorial Stadium in Manila. At this morning po, dalawa pong topic yung pag-uusapan natin. It's about weightlifting and basketball. Pero sa simula po, ay pag-uusapan po natin ang weightlifting hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi para sa darating na Olympics. Ang ating ikasandaang taong paglahok ng Pilipinas at so far, meron tayong mga pambato sa weightlifting na talagang mabibigay sa atin ng malaking pride para sa laban na ito sa Paris. I'm Randy Calog of Manila Standard. Good morning, partner. Magandang umaga po. Welcome sa ating lingguhang Philippine Sports Writers Association Forum. Sana kasama din namin kayo sa pamagitan ng ating live streaming sa ating Facebook page, ang ating Philippine Sports Writers Association. Judy Karingal po ng Radyo Pilipinas to sa ating sports radio na kung saan doon din po naririnig ang ating PSA Forum on a delayed basis, mamayang hapon. And partner, bago mo pakilala ng ating mga esteemed guest, ang ating Pangulo ng Philippine Sports Writers Association, si Nelson Beltran ng Philippine Star. Ayan po, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-suporta, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Smart PLDT, Milo Philippines, and Arena Plus. And yes, tunay po kaming nagagalak, tunay po na isang malaking karangalan ng ating samahang weightlifting ng Pilipinas ay makapagpadala ng maraming atleta sa Paris Olympic Games. Panauhin po natin, former PSC Commissioner, former Congressman, Mayor, ngayon nga po, Pangulo po siya ng ating samahang weightlifting ng Pilipinas, Sir Monico Puente Villa. Magandang araw po. Kasama niya po ang magigiting na mga lifters natin. Nandiyan ang women's 71 kilogram qualifier natin, Vanessa Sarno. Okay, mula sa Bohol. Diba? And then, mga Cebuano lifters natin sa men's 61. Nandiyan si John Siniza. At sa ating women's 59 kilograms, si John Elrin Ando. Balik Olympics. Magandang araw po. Yes, sir. Maraming salamat, Dit. At magandang umaga sa inyong lahat. Mayong aga. Na-miss ko na kayo. Kasi kung sa Diamond Hotel ko lang kayo parating nakikita, pero gabi yun. At I congratulate our PSA group for successfully launching our yearly annual awards. And I thank you in behalf of Vanessa and Elrin kasi last PSA Awards, binigyan nyo ng award itong dalawang Asian Games champion. So maraming salamat pag-recognize nyo. Alam nyo noon, wala naman masyadong nakakakilala ng weightlifting. Pero dahil sa inyong tulong, sa inyong pagsulat, sa inyong pag-unlad ng mga kwento, ang weightlifting ngayon ay may pangalan na ng totoo. At kami napakaswerte sa tulong ng Panginoon na tatlo na naman ang makapunta sa Paris. May isa pa kami pero within 1 month, maybe si Rosity Ramos, malalaman kung pwede pa siya makapasok o hindi. Nasa International Weightlifting Federation na ang desisyon na yun. Very complicated ang kaso na yun. But she has 2 chances to make it to the Paris Olympics. Itong tatlo ay talagang ating mga bayani. Itong tatlo, pero sa totoo lang, I'll be very honest with you from the very start. I am preparing them for the 2028 Los Angeles Olympics. Kasi si Vanessa is 20, 25, maano pa sila. When they go to the Los Angeles Olympics in 4 years, 29, 24, after 4 years, another 4 and 4 years, silang dalawa, silang tatlo. And then of course, we have new young lifters coming up. Mayroon kaming National Open sa Cebu, June 6 to June 9, no? June 9 to 16 sa Cebu namin gagawin because lahat dito na lugar
nakuha. Sana we attended Manila, but lahat ng mga venues natin for weightlifting, naunahan kami. So sa Cebu na lang kami. Oo, but we will feed you all the information sa laro sa Cebu. At after ng June open sa Cebu, punta na sila. They will be going. Now, for those who are interested, para at least malaman nyo naman, guys, shoot straight na ha. Oo. What are the plans for them? After this, magbibiting kami uli. We intended to have them train like Aidelin Diaz before, Golden Girl. When she went to China for 3 months to train, when she was much younger. Ay ito sila, sinubukan ko sa China. More than a year, I negotiated with the Chinese Embassy. Nagbuha pa ako ng isang babaeng coach na may pangalan na narekomenda sa akin. But the Chinese Embassy has been very lukewarm sa pagtulong. Kasi para nyo malaman, doon sa Tokyo, lahat ng gold ginuha nila except one. Yung sa 55 kilogram, yung kay Heidelin. Pero lahat na iba nila, kuha nila. Sa kay Heidelin ang nasira yung golden streak nila, winning streak. So ngayon, sinubukan ko for more than a year, mahina ang aming negosasyon sa Chinese Embassy. So now, I am resorting to Taipei. I already made contact with Taipei. Maski 1 month lang, gusto ko silang mag-training namin. Gusto namin ng mga coaches, mag-training sila sa Taipei. Maski 1 month lang, para maiba naman yung focus. And for you to know, Coach Gao, who used to be the coach of, kilala nyo, Coach of Heidelin, is also now in Taipei. Nasa Taipei. So, I would like them to try training for a month. And I hope, I'm waiting for the answer of Taipei because I'm quite close to the officials there, more than the Chinese Federation. Baka tanggapin nila, I want this three to focus on training there. Kasi dito, maraming, alam nyo naman, maraming distractions. So sa Taipei, talagang focus na lang sila. Maski isang buwan lang, but they have to be in Paris by June. I think June, something, they have to already start training in Paris. July 22 ata, or July 27, they should already be there by June. Maybe they should also be there before the Olympics. So, yan ang aming plano sa mga weightlifting ng Pilipinas. I would like to thank our private sponsors, MVP, SM Group of Companies, Ayala Land, PSC, most of all, ang tumutulong. Now, if PSC will help us, we will send them to Taipei, as long as PSC will help us. So yan ang aking opening remarks para may masulat na kayo. And I will now turn this over to our younger, 20 years old pa lang ito si Vanessa. First Olympic niya ito. Ito second Olympics ni Elrin from Tokyo. Ngayon pangalawa niya na. At si John Pabuar, taga Cebu. Hero ito ng Cebu ngayon. Itong sila dalawa pala taga Cebu. Taga Cebu itong dalawa. So, dalawa sa Cebu, isa sa Bohol. Okay? So, yan ang pinapasalamatan ko sa kayo lahat dahil lumaki na ito sila sa larangan ng Philippine sport dahil sa tulong nyo. Kung wala kayo, wala na mangyari sa weightlifting. Okay? So,